angkot sa mga konsumidor sang mall. Kag syempre no ang pila ka mga terminolohiya aton man hibaloon. Kaupo ng aton nga bisita si Ma'am Angel Tan. Mga biyan magabalik kami diri sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapuetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Philippine Standard Time, 1:39 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, subong nga hapon, isa naman kadinapit nga bisita ang aton nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Of course, no, sa mga kauturan naton sa mga tagpalamati, sa mga konsumidor sang more power, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, permin niyo sa mga biyan, no, makita, mapamatian, especially no, ang pag-explain niya, no, sang maayo sa aton nga mga konsumidor, especially kung miara kita, no, sang brownout, sang blackout, sang MLD, o kung ano pa man dira nga concern ninyo sa more power. Kag hindi ko na mga biyan magpadugayo ng akon nga introduction because kita, no, excited kita nga makaupod siya. Halin mga biyan man ini siya, no, sa isa ka radio station diri sa aton sa Iloilo City, and I know na miss ninyo ang iyang nga tingog sa kahanginan. Mga biyan yari sa akong tupad ang aton nga spokesperson sa More Electric and Power Corporation, si Ma'am Angel Tan. Ma'am Angel, maayong hapon sa imo and welcome diri sa studio sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon sa mga viewers, listeners ng Radyo Pilipinas. I'm so excited to share, Ma'am Yan, no, sang journey ko from the very start. Yes. You told me earlier nga like there were times nga updanay kita, and that is also a part of my journey nga gusto ko gid i-share, Ma'am Yan. Yes, and na-miss mo man nga mag-ere sa kahanginan, magpungko sa tubang sang camera.
na miss gid miss yan. Plus pagid na may mga live interactions do Yes. amo nang something nga do ga-feed sa soul ko dati. Sige, Ma'am Ja. Una sa tanan, no, pwede mo ba lang mapakilala no, ang imo kaugalingon, no? Especially for those nga first time ikaw makita subong no sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, mapamatian sa kahanginan. Sino bala si Ma'am Angel? Taga diin si Ma'am Angel, din ikaw nag-graduate kag ano ang ginakabisihan mo apart from being More Powers spokesperson? I am Angel Pichiliertan. I will really use that middle name, Ma'am Yan, because fun fact about me, pagid is like a relative of Pirot, if you're familiar with him. Okay. Taga Lemarigid ko, Ma'am Yan. So, nag-eskwela ko diri sa Iloilo City sa West Visayas State Yes. University, and I graduated last 2022. So, So, fresh gid. Pandemic. yes, ma'am. First batch kami sang K-12, to be Okay. specific, para do mas ma-refresh in mind sang mga Yes. listeners, no. We graduated sang 2022, and ang akon manghod is 2021. So, sunod na ilang gid kami, and Okay. we both came from West Visayas State University. Yes, and prior, Ma'am Jel, no, sa aton yang pagkinalakay sa media, nanging schoolmates kita sa College of Communication. I think ikaw broadcasting. Yes, ma'am. Ako journalism. Okay. Ayun. Okay. Sige. Ma'am Jel, how ba ko gani, no? Halin ikaw sa media, no, in media industry. So, how was it ang imo nga transition, no, from working in the media to now, no, becoming part sang More Power? Actually, Miss Yan, it was really a risk for me. Medyo dako gid ang pagpangduwa-duwa ko way before, because ang akon na parang naagyan sa City Hall as sa kwan is like more on session, more Yes. on the politics. Different, actually, one of the things nga nami ako sa media industry is that damo ta topics nga makover. So Yes. like mas damo ta sang knowledge nga magather in case. But knowing Abby ang kuryente, it's very technical. Yes. You should have a degree sa engineering, or somehow it will really take time for you to understand what is happening nga Yes. ami amusini nga technical ang amuni nga Yes, bagay, yes. like very very complicated siya. Amo gani budlay siya explain, Miss Yan, kung bag-o ka lang Yes. nakapamati isang kuryente, ano ang mga nagkalain-lain nga information about this, and parang ma-information overload ka in Yes. case. So hambal ko ano man, what should I do? It was really a long time for me to decide before transitioning sa kay More Power. Kay hamba ko kaya ko gid man eh. Though it was something hamba ko tuod gid man hambal mo ginamis yan. Usually sa amon nga field is mga kalalakihan. Yes. But before, ang ginbuslan ko man diri is mga kababaihan. Yes. Actually, si Miss Joy Yeah. Fadilaga, she is one of the people, or like she is one of the few of like around me nga naghambal sa akon nga like kaya mo na. So as a babayi, knowing there is also a person or babayi gid to be specific, no, encouraging you, giving you words nga kaya mo is something nga like empowering. Amo na ang one of the things man nga nakapush sa kon to like transition really sa amo ni nga industry. Yes. So, ano na ikaw kalawig subong sa More Power? Hindi ko man makibot. 1 year pa lang, ma'am, yan. Yes, 1 year. 1 year pa lang Pero siya. how does it feel to be working with men, no, nga, especially sa technical, no, and mabagay natin male-dominated gid siya nga sector? Actually, Miss Yan, isa pa gid na. I'm very, very happy because ang mga engineers sa More Power, they have this very, very long patience when Oh. explaining. Knowing nga daw medyo technical siya sometimes, before we present our statement on the public, naga-consult kita anay sa ating mga engineers, engineers, because they're the one nga like kabalugid sa investigation, what really happened, ano ang mga technical terms nga we should release to the public para malaymanize as much as Yes. possible. Amo lang nami sa More Power, Miss Yan, because sa mga engineers naton, they really explain in the simplest terms para nga maintindihan. Plus,
it was really a proud moment of mine nga ba ko. Grabe, may mga pictures ko nga ara ko sa field, naka-green ko nga jacket ni More Power, and then palibot ko is Mga puro lalaki. lalaki. Yes. So that is something nga parang, we can really exist on Yes. this kind of field, especially Mhm. nga, damo nagadawat nga, Yes. Mhm. kaya gid man bala nila, Mhm. what will really happen if amo ni nga kind of field ang sudlan nila, Miss Yan. Yes, and I think, Ma'am Jal, no, gone were the days nga kung sa diin ang mga babae, they only have specific field, no, nga, kumbaga, hindi nila matandog, kiti male-dominated, ini siya nga Mhm. klase, sang sector, but sa subong makita natin sa society natin, sakto ina, no, nga, even women, madamo na, no, nagasulod sa ubra, nga lalaki lang sang una ang nagaubra. Yes, actually that is the stereotyping of like Yes. especially sa job, no. Dati gid man especially sa media, there's this stereotyping nga or like somehow nga mindset nga basta babae hindi magtugay. Oho. Because siguro based on experience or Mhm. maybe because may mga tiyempo lang gid Miss Yan nga do lain-lain ang perception on this Yes, job. correct. So we are very happy nga natudlo sa aton sa Mhm. college naton nga Yes. amo sini nga everyone can do this. Yes. Like anyone can be someone nga gina-look up ta, Mhm. and right now we are existing on this Yes. field, Miss Yan. But silingon parang it's like a living proof nga we can really exist, and plus we can really do our jobs nga wala ginalantaw aton gender. Mhm. Parang it's like something more on the results sa Yes. aton nga mga talents or aton nga mga creativity on different different fields. Yes. Ma'am Jal, no, curious ako, ano ang kalabanan or ano ang most challenging part of being a spokesperson sa More Power, no? Kag anong kalabanan ni mo nga gakabaton nga mga complaint? So far, sa isa ko katuig, Miss Yan, we cannot really blame the consumers. Mhm. That is why exist ang work naton sa media, Yes. sa information dissemination sa More Power, because this is still a process every day nga we are going to explain to the people Mhm. what happened. Yes. Kay example, subong ma'am yan, manual load dropping. Sige-sige ang ang mo sining situation, and what we can do right now is really to explain and to let them parang absorb the information bisan tuod liwat-liwat kita sa explanation, Mhm. as long as may mga tao sa gihapon nga they are asking questions. So ang aton dring need gid is ipabalo sa tawo ano ang matudtuod nga natabo. If you really notice, ma'am yan, no, ever since More Power started, bisan sang wala pa ko, Mhm. the mantra of the company is to be transparent. Mhm. Parang wala man sang may ginatago para hindi kita mag-explain sa public. So, ang akon diri nga struggles most of the time is that may naga-comment nga liwat-liwat lang, Nga sala man na explanation, explanation oo. niya mo to, like negative. Kumbaga, let's just put it in a general term nga like parariho siya nga comment nga like do ka negative gid. Mhm. However, that means nga dapat ang work pagid is sigihon pagid, because Mhm. there are still people nga need i-inform. Yes. Amo nang parang I'm really looking sometimes everyday gapanumdum ko nga like to kaliwat-liwat man ako. How can I make my job better? Oho. But I'm going back to the roots nga still may mga tao sa gihapon nga need ko ni siya ipaintindi. So bisan magliwat-liwat ko storya because it is too technical, dapat bisan basic Yes. anay Mhm. gina-analogy ko gani Miss Yan, kisa ginakuan ko gina-simplify ko nga ang kuryente do pareho sa kamatis nga nga kung kulang ang supplies ng kamatis, Oh. technically mamahal gid siya ya. Yes, Amo na ang yes. mga mostly struggles, pero sang Sabado, Miss Yan, though one of the things pagid nga do medyo na sad ko is because even though nga ang mga linemen naton is like working really Yes. hard, do parang Baliwala. they still receive negative Mhm. comments thinking about it. Do mo nang do medyo nasan lang ko sometimes on we are very transparent on posting from time to time, but
may mga times gid nga hindi madula ang negative comments pero hopefully sa mga consumers naton parang do medyo maka-feel man ta sympathy on the people working Yes. on the field no Mhm. because tuod nga we are service providers but ang aton diri is that we are being transparent for them to understand Yes. and to monitor what is happening Miss Yan. Yes. Ma'am Jello, every time nga naga-encounter ikaw ni isang kapareho si Nino, wala ka magkakaimpito or every time nga ara ka na sa verge, anong ginaubrani mo? Sa mga Oo, sa mga comment or you feel bad sa mga ginaka-comments ng ibang nga tao? Ang mga ang isa pa gid Miss Yan, is it okay to mention a group sa Facebook? Mhm. It's like the Adulting Iloilo. Mhm. 'Di ba kay Anonymous dara ang mga Yes, naga-post. oo. So, nami siya nga avenue for us to explain because a lot of people are reading. Okay, yes, May yes. mga times gid yang may na-encounter ko last time about the rates nga do medyo ging Kinagtaas. Oo, do medyo ging parang ang term ba do ging provoke ako to the point nga hindi lang gid maglabot very personal but may mga times gid nga provoke gid nga ti anong obra nyo mo ni amo to like Okay. may mga amo gid na siya nga times. However, what we can really do is to go back, explain. Hindi lang siya may ma'am yan nga one paragraph explanation basta Yes, kuryente. yes. Complex siya in a way nga parang kung ma-explain mo ang muni nga bagay, nagatabid ang explanation mo nga na to explain pagid behind nga ami amo sini and yami amo sini. Do parang it's like connect the dots, Oo, yes. nagabata. Yes, amo nang dukan. So, may mga times tuod nga gaka-provoke kita, but it is still important on our job, way Yes. before kag until now, to really extend your patience. Kag parang, Correct. it's like putting yourself sa bird's eye view nga perspective nga if ever nga things are getting rough on the sides, you go here para nga do kumbaga ang term namon sang friends namon Miss Yan, paganahon mo frontal lobe mo to Yes. how to manage things, not just emotions Correct, correct. but more on mind nga like maka-explain ka Yes. mas maayo Miss Yan. Yes, it comes from the job, no? I think, Ma'am Jel, no, nga, part na siya sang job mo to Yes. explain to them, no, nga ami amo sini, nga ga-exist ang mga amo sini. So, Ma'am Jel, no, sa mga aton nga mga tagpalamati, no, kaka-confuse ini sila every time nga may mga brownout, may mga blackout kita, kung kaisa because of NGCP, because of may ara kita sa mga maintenance sa aton nga more power. But ano ang difference, no, maghambal ikaw sang generation, sang transmission, sang distribution? Okay. That is one of the basics gid Miss Yan, no. When we say ang aton nga kumbaga paano gadalagan ng kuryente, it has Yes. different sectors. Pinaka-basic una generation. Generation kung sa tubig pa amo ni siya ang naga-pump sang tubig, electric motor mo kumbaga, electric motor mo siya. And then ang hose nimo amo ni siya ang transmission. Yes. Linya. After sina, when we say distribution, amo ni siyang gripo mo. Ang gripo mo nga maka-release sa, example ba, kay ikaw ma-distribute na sa balde, amo ng balde, ang example ba, Iloilo City, no? So, si more power is the gripo. Gripo, Na. yes. So, kung ang imo electric motor, wala sang may ma-produce nga tubig, limited lang, buot silingon, gamay man nga tubig ang makalabot sa gripo nimo. Yes. Because may problema sa generation, doesn't mean may problema sa distribution. Kay kita sa distribution utility as more power, we are just waiting Yes. with the supply nga available. Amo nang very, very problem gid subong Miss Yan nga do parang nga ami manual load dropping. Especially right now, as we speak, mga 2 p.m. later, do medyo diri naman ma-start ang aton nga pag-function gid to Yes. explain. Because kulang ang tubig or kulang imo tubig from the electric motor or the kuryente Generator, itself kidya from the generators. What we can really do sa hose is that right now si NGCP amo ning hose ang transmission naton. They have these capabilities or capacity to oversee Luzon, Visayas, and Mindanao grid para nga ma-safe still nila ang ilang linya nga Yes, yes. transmission. So, because nakitaan subong ni NGCP, ang aton nga partners on the transmission side, nga do, grabe, ang demand. But, ang supply naton tama Gamay, kanubo. yes. Naintindihan gid naton diri Miss Yan ang sentiment sa mga consumers because gaulan na, hindi na tama kainit. Ang consumption sang Iloilo City right now is on the average lang gid Miss Yan. Tama siya, kumbaga like
when we say parang it's like a normal day busy siya nga consumption, wala taga spike unlikely gad nga summer galabot 140 150 megawatts nga consumption. So mong iya very average lang. Ang gakatabo abi is that may mga suppliers kita here in the Visayas nga until now hindi pagyapon ka supply sang kuryente Yes. based on their function. Yes. Plus, usually dapat ang aton diri nga dynamics kung amo ni ang sitwasyon sang Visayas grid is that naga-import kita from Mindanao or Luzon. Ang natabo sa Mindanao, nag-collapse man ang ilang mga Yes. baseload plants Yes. kahapon. So we cannot import because they are also under red alert status. Ginakulang man. Ginakulang man sila, precisely. On the Luzon nga side naman iya, we cannot import a big amount of electricity because there is what we call transmission constraint. What is a transmission constraint? Kumbaga, ining linya halin sa Leyte pakadto sa Cebu Negros Panay nga connection Yes. kuntani, limitado ang capacity niya misyan to cater sang dako nga load sang kuryente. Kumbaga, kung sa aton pa laymanized term, may cap lang siya. Limitado lang ang kuryente nga mapaagi niya. So, ang hambal nga ti-upgrade island na yun. That Island. hindi siya amo nakadali misyan. Yes. Plus, ining solusyon yung supposedly ma-add sa mga generators, things like that, it will take a lot of years as we speak right now. So, as a distribution utility, as more power, we cannot really say nga parang, we will do something like big, Instant. yes. Amo nang do medyo, one of the things na ginapa-explain tagid mas yan, parang hindi siya be magic in case. Ginatugyan ta sa mga sa government, especially government, generators naton. May nakita ko nga statement ni DOE yesterday nga nagtap na sila with the NGCP, other nga mga, especially sa mga generators, no, to really fast track nga makabalik gila yon sa ilang functioning ining mga suppliers naton. So that is really a huge step, no, but as a DU distribution utility support some more power, what we can do right now really is to adapt. Amo ginang pinaka last nga option natin to adapt na lang gid right now, last and only option right now to adapt what is happening on the system. Kay if ever gid man misyan, ari pa gid another option, but we cannot really push this abi eh. If we really go back sa supply and demand, that is the base gyapon sang sining gakatabo. If magnubo ang demand sang kuryente sang mga consumers naton, really it will help sang overall nga monitoring sang supply and demand. However, just like what I've said earlier, this is already the average nga supply consumption sa mga consumers. Hindi na siya hambal nga kadamo sang ginagamit nga kuryente. Kumbaga normal functioning nga ni siya sang Iloilo City. This is the load. Plus, misyan i-highlight ta lang nga si more power iya nga aton nga capacity right now, distribution wise, we can still accommodate. Is it okay to mention Sige. as more than pila pa ka SMCT ang makaya pa naton i-accommodate sa more power. Nga i-supply. I-supplyan pa. Okay. Nga kaya ta papasudlon sa aton nga system. However, the problem gid right now is the supply itself. Okay. Nga kung may supply lang, kaya ta kaya magdo. Bastante. Yes, the reason why nga si more power right now is naga-continue kita to expand to the province of Iloilo because we still have the capacity. However, ang problem grid right now, not just Iloilo, but ang maganda emphasize sa misyan, but the whole Visayas grid is the supply itself. Supply. Yes. So, ano ang reason nga naga-manual load drop kita? Okay. Because kulang ang supply sang kuryente misyan, no. Supply and demand niya law. Because kulang ang supply naton, we need to juggle or like we need to have this kuryente sa gihapon to function tama. Because ang example ang aton diri nga demand sa Iloilo City, let's just say 130 megawatts. Ang mahaboy lang gid abi for this hour is just 120 megawatts. Okay. So we need to buhin 10 megawatts. Let's just say 5,000 consumers nga nagagamit sang kuryente nga 10 megawatts exactly, no. We need to like brown out sila anay para ma-sustain I-cut ta down, lang ng yes. anay ang kuryente nga mahatag sa aton. That is the essence of manual load dropping. Nga may ginatawag nga manual load dropping. Ginahimo ni siya
para hindi maguba ang whole system sang kuryente. Kay kung pilito ni siya Miss yan Yes. nga Ipasigahon tanan. pasigahon tanan, Oo. may possibility nga ma-damage ang whole system kag mas makatuga siya sang mas dako nga problema. That is something we really want to explain sa public nga ang naga-manual load dropping kita because kulang gid right now ang supply sang kuryente Yes. sa Iloilo City. Yes, pero Ma'am Ja, paano ka mo nag-decide sa more no sa paggahiwato naton nga manual load drop? Is it rotation sa kada feeder naton diri? Okay. Example, Miss yan, no? Ang protocol abi diri sang aton nga partners on the grids and GCP. Example, 8 AM, nagapagawa sila sa Facebook page nila nga, ay, red alert status kita. And then may letter na sila sa aton, ginapadala nga, this will be the status. Kumbaga, let's call it an official communication. So, what we do is that, nagahulat kita kung pila ka megawatts ang need na i-deload. Kasi Okay, NGCP, okay. ang function abi nila, ma'am yan, is that sila ang overall monitor sang Visayas grid, not just more power, but also our other partners Yes. naton on the distribution side, like on the province, on the Cebu, Negros, naglain-lain nga lugar. So, because they can see the actual demand kag sa available supply, sila nang makahambal kung pila ang i-deload sang per DU. Yes. Like example, naggambal siya, o more power, deload ka mo sang amuni nga megawatts. Okay. Amuni nga DU, deload ka mo sang amuni nga megawatts. Ang ginaubara naton sa more power is like to share this one, Miss Yan, no? Example, be, nagambal si NGCP Insigida. Ay, nakita namon nga tama gid kita asang demand, deload ka mo Insigida 5 megawatts. May ara na kami like lista supposedly sa mga feeders nga kaya na makakomply in case gid man. But may mga times gid yang insigida, it means ta sigay Miss yan. So like imbes nga makapost pa kita sa Facebook, we need to Gulpi, initiate oo. na first because if we will not initiate that, may possibility nga magka-problema sa system because we are still kumbaga gabutong patas ang kuryente nga kulang na gani. So we really need to initiate that first and then ang aton nga helpline amo nang nagapost man dayon. Gahingagaw gid kita Miss yan as much as possible. So kung makomply ta na siya dayon, dira na kita maka-strategize mga insigida ni siya nga time sabi Miss yan, amo nagnistoryahan ta. Kung maka-comply na kita dira nga part nga na no, what we do sa more power is that kung may ara na kita number of megawatts nga ipa-comply sa aton sang aton partners on the transmission side, gapangita or ginalantaw naton ano nga mga feeders ang makamatch sa amo na siya nga number. Okay, okay. Ang aton diri nga priority supposedly is to really spare sang mga vital Yes, institution. mga Hospital, technically. But right now, Miss Yan, as we speak right now, today, kahapon naka-interrupt kita sang feeders 11 gid kabilog. 11 siya kabilog nga feeders and then I'll check right now kung pila ni siya ka consumers ang affected naton kay may number kita dire. And yesterday nakalabuot kita sa 45,309 consumers ang Na affected. naapektuhan because of this manual load dropping. So today, because naka-experience na sang interruption atong 11 ka feeders, dapat ang matabo another feeders naman subong. So hindi siya today ang 11 nga na. Tapos na siya kumbaga, Oo, tapos na ang okay. turn niya. Like actually last week Miss Yan, ang mga areas nga kay ang feeder ko ara man to mo na interrupt. Nadalawan sa interruption but actually mo na Miss Yan gina-highlight namon, wala siya sang pinilian because feeder sang mga taga More Power, feeder sang mga taga City Hall, everyone. Kay may mga concerns kita nakita nga pag basi kay mayor wala man na. No, wala ka brand out sa ila. Pati kay mayor Miss Yan dalagid ya. Wala gid na spare because this is the intensity of the problem right now sang power supply, not just in Iloilo. So if ever like today naka manual load drop na kahapon sa 11 feeders. So kumbaga na sila exempted na sila sa quiz subong adlaw. Lain naman niya batch. May naman matukso subong. Yes. Ang natabo Miss Yan is that may mga vital institution subong nga nadala sa manual load dropping. However, ang ginubra kainas ang aga because we need to really strategize mo. What we did is that nag-communicate na ang aton nga mga key account officers o amo nang nami sa More Power because we have this mga
persons gid ya nga naga-example ba si Sir Gerald amo ning iyang nga scope, City Hall, amo niyang inform ya once may mga problem internal or like one may naga-communicate. If ever abi sa account ni example ba ni amo ning hospital, amo ning ilaki account officer. So gina-inform sila, sir, possibly amo ni oras madala ka mo sa manual load dropping. So preparahan lang tapos example misya no, may checklist na kami kung may generator sila or wala. Kag beforehand, kag kung maghambal sila may generator, bi sila no, gina-check pag sang engineer namon, kag sang key account officer if it's really functioning. Kay may mga times kami na encounter according sa ating mga key account officer nga tuod may generator sila but wala gali isang gatong. So pati na is like gina-check naton really to help them function times like this. But amo ni ang do medyo today gid misyan, we cannot really say until when siya. Parang feel ko mamangkot nila. Actually, ako next question ko, until when kita ni maka-experience? On the distribution side, we cannot really say until when. Because this problem is on the generation side. Kahit kung si more power lang yan, wala tayong problema on our system. Generation gid ya, but we are looking forward, same with the pronouncement of our partners on the transmission, nga by the 3rd or 4th week of August, once makabalik na ang duha ka units ang Therma Visayas units 1 and 2, it will be a really big help sa supply sang kuryente on the Visayas because 169 megawatts individually siya misyan. So, pila siya? 300 plus nga megawatts ang makahelp sa kuryente nga mapasaka-saka ang margin sang supply sang kuryente. But as far as more power is concerned, mahulat kita misyan. Yes. Do medyo lawi Gina lang yung patience ng aton nga mga konsumidor. Amo tong ba ko gani misyan sa mga interview ko man previously halin kahapon nga dupati kami sa more do ginatagaliog kami sang amo ni nga situation really because we cannot really say on like anong matabo kay like kahapon abi sang iban kahapon lang to without knowing nga like sa mga previous days. Next days pagid possibility, huge gid possibility nga this will be the same routine or same setup of interruption ang matabo misyan. Yes. I can't imagine, Ma'am Jal, no, sang imo nga kabudlay, no, sa, kita ko sa post ni mo nga, ano nga kapi ang imno nga makalawig until Sabado. So, tulog ka pa. Kaya last time, sa may naglunta diri sa atin sa Sabado, no, I think, ikaw, ara gid dito sa ground no. So paano nimo gina-manage ang imong oras? Nakatulog ka pa ba? Timing gito abi miss yan. I-share ko na lang to share the story. That night, we planned to watch the Odyssey, the movie. And then that time we were watching it and then nagka-interruption and then hambal ko. Well, tabo. Kay usually, biba sa mga big areas, wala na siya interruption. Like, as much as possible, once may interruption like this, there's a problem really. So, like, I checked the Viber group and then, allegedly, or like, may ba sila Buhawi, may amuning interruption. Kay, that night, pagid miss yan, mga previous interviews naman ko, kay may manual load dropping, Sabado nga daw. Yes. Ambal ko, abi ko, medyo makagurugin hawa ko kay Sabado, puro pa huway gawa. Weekend. Tapos, ambal ko kay may problem gid. And then we decided, upod ang ako nga upod man, naglantaw sang movie. Nagkanto kami sa Mikio Abeto kay there is already a report nga minatumba. Hindi siya bimis yan, hambal nga poste lang ang gamay. Primary pool gid siya bi. So tapos ang wire sa babaw insulated na nga daan, mas bugat pa gid siya ya. So nagbanting ang linya nga sa babaw plus nautod ang concrete pole nga na. Nga like may attachment sa sulod nga damol-damol. Kita mo ng kuryente. I don't know if may kabilya kumbaga. Hindi siya kabilya. Kita mo na sa mga zipline, like kita mo ng mga lagko. Amo na siya unod sang poste nga nga attachment. So imagine kung ano siya kadugay ginutod sang mga engineers ta. Kaya ang natabo to misyan nga nautod siya, nautod tong linya, nabanting siya kag natumba siya. Luckily wala sang may na hulugan sa kalsada because very gito sila that time nga parang delikado. So what we did is that hambal ko sa upod ko kay Jed sa partner ko sa
production. Bako, hari ka di, galibot ka, balya, yes. Kay that time, muntik man sila maiguan sa buhawi ko, no? So, nagkita na kami nga doon, bako, live ta, dasigon ta lang. Explain ta da yun, kay dako ang... Yes. Tapos that time, pagid Miss Yan, before that, may interruption pagid, substation pagid nga wide because I believe may nag-open nga line sa parts sang transmission side. So, like, affected ang Arevalo, Mandurriao, amo tong substations. Amo tong no nag-interrupt pati ang isa ka mall nga ginalantawan ko sang movie. Amo tong nga bako nag-interruption dito sa transmission side because nag-open ang ilalinya after sina nagbuhawi pagid and then affected pagid. So it Sa was haro pagid. it was really a big event sang Sabado sang gabi. So what we did, nag-Facebook Live kami to explain, update, plus send back and forth sang communication sa mga volunteer groups nga may report si Amuni. Plus si Mayor Raisa that time is also active. Nagwagid. Yes, Oo. actually, nagtawag siya nga like Amuni post far ni sa amuning area, Ma'am Jel. Tapos like communicate mismo si Mayor naga-communicate on what is happening on the barangay. So after sinamis yan, naka-guru ginhawa kami mga alas 4 na sang aga. But still may mga ginlibutan pa kami, so natapos to ang ako night mga 5 to 6 AM na. Tapos nagbugtaw naman mga 10 because may mga interviews checking on what happened, ano ang update. Ang ginalantaw to gani that time is yan is like mga 2 PM pa ma-restore ang kuryente. Kaya nga tabo to that time, gabuton pa bi ang poste, hindi mo siya Pag-islan. hindi mo siya mambal nga like tasok ka lang daya basta-basta. You really need to like pull out sang poste that time. So, ang estimated time to of restoration, mga 2 PM pa, pero luckily nahimuan sa pagi and na-shorten siya to 10 AM na lang. So, like, 4 hours of labor tani nga na per-early siya. Amo to ang time nga to, Miss Yan, to medyo damo man sa mga, actually kita ko sa mga Facebook friends ko, there is a post from Elijah, I think, nga we can really criticize more power, but let's be compassionate to the linemen. That is really real, Yes. Ma'am Mariano, Nga because go sa ilang nga job. that is really real because more power is open for criticisms. That is like we are very open. The reason why nga like it is also a way or a room for us to improve every day. That is our mantra kay Sir Rowell nga niya nga like dapat unahin ang consumer, dapat ganito ganyan, which is real. So kung may mga criticisms, open gigita for that, but wishing a negative thing to the people working is not, I think it's not something nga dapat inormalize naton. Yes. Nga because we are sometimes tuod ka disturbo kita, hindi siya nami because kakaapektuhan aton work, no? Yes. But hindi naman siguro namin miss yan nga we will wish someone's Bad. Happening to parang someone's downfall, no? Yes. Parang it is something ado they're just working their job. Amo nang ginahatagan tagid sang pagtalupangod yung appreciation ng mga linemen naton Yes. because that time is yan they are working from 11 PM hasta ron mag-aga. Mag-aga. So, gindali-dali gid naton para ma-restore dayon. Amo lang gid na ang ginatagaan naton sang ginaayo tagid sa mga consumers, no, nga kami very, very open kami sa criticisms plus really inquiries ninyo, we will answer that one. Hindi lang maglabot sa point nga ang mga working people on the field naton, mga engineers, linemen taman nga like parang maglabot sa punto nga that will happen again. Yes. And I appreciate no ang ato nga mga lineman, especially sa mga sunog naton. Yes. Kadasig sa ila. Yes, ma'am. Nga mag-responde no kag syempre no mag-secure dira sa aton nga area. Ma'am Jel, wala nagikita na sa nabili nga time, but for those no nga women nga nagapamati, young women nga nagapamati subong no nga luyag magsulod no sa engineering, sa energy kag sa iban pa no nga mga highly technical nga mga careers. Anong imo nga mensahe sa ila? Siguro what I can say is that everything is worth the risk. Don't let yourself question every night nga wala ka nag-try. Bisan tuod nga i-reject ka da, at least you have the answer. Pero if wala ka nag-try kag wala ka man sang answer, until when ka ma-question sang self mo? Yes. Tuod, it's very cliche to say nga like experiences or like amo nang great mga teacher, but I think
tuod nga gakadula confidence mo, but until when? Mhm. Until when ka maghambal nga kaya ko ni Ayhan? Mhm. Think ikaw sang ways nga yes, kaya mo na. Kag one of the most important gid miss yan nga I can say is that surround yourself with good people. Mhm. Mhm. Kay tuod if i-question mo self mo and wala ka pa support system Correct. nga like will remind you, Mhm. parang tuod it will be a great suffering for you. But Mhm. if you have good people around you, bisan I mean friend mo, like it's really hard to find a friend nga you will really think nga like will be on your side Supportive. always, as in Mhm. bisan closest friends mo pa sometimes will make you question your worth Mhm. amon ang time. And I hope also to the people listening, don't let people around you think nga i-question nila self nila. So not just sa kabayihan lang gid miss yan, but to everyone. Yes. Step forward ikaw, because at the end of the day, there are people, may mga tao nga makakita sa potential nimo because they saw something on you, and you must also believe with that. Ayun. Because that people are those nga gapati nga you have a future on any field nga gusto mo. Yes, and I think Ma'am Jel, no, madamo sa mga tao ang naga-believe sa imo. That's why no nga youth, kumbaga no, nagkadto ikaw sa isa ka ubra nga hambaga nimo do wala ikaw sang una pa do you're afraid no nga umpisahon gid siya. Actually, si Sir John Cab, I really Mm. don't know until now. I still need to ask him. Anong nakita iya nga nag-nabot sa amo nga point, because parang tuod na ma'am yan. Ako mismo sa self ko until now I gave an advice, but until now I'm still the question is still lingering on me nga like ano gid man bala ang ara it was a slow motion. Yes. Ano gid man bala ang ara nga nakita nila, why is it nga ari ko sa umaning posisyon, Mhm. and ano ang trust nga nahatag ko sa ila nga they trust me with this heavy responsibility. It is a heavy responsibility because you need to inform the people. You are Yes. the one explaining as much as possible. So like parang the weight of everything on the company is like relying on you nga like Yes. mapa-explain mo sa tao. So i-question ko na kay Sir John Cab parang kay Sir Ruel, I think, kung ano ang sabat nila. But sakto ina no habang ini capture yun ano sa iya nga sabat no sa Miss Universe no nga we owe it to the children to believe in them no. Kung makita naton nga may ara potential ng isa ka bata, patihan naton no. And who knows no, basi later on ang mga kabataan nga nagipatihan naton ng ila potential will do something no to change no kung ano ang situation naton sa subong. So with this Ma'am Jel no basi may ala ikaw luyang i-shout out o kung may announcement pagid ang more power at take this time nga i-announce kag i-shout out sila. I-shout out ko na. Of course, ang mga family ko sa La Mary, they are right now watching kag nag-kuan gid sila, nag-heart gid sila. they're all watching the live, and of course to the people around me, my friends, closest friends of mine nga they believe in me, plus sila Ma'am Chris, sila Sir John Cab, sila Sir Roel, my support system sa More Power, and of course to all the people sa More Power, and of course to the like closest friends of mine, sila like people around me, sila Dayan. I'm very of course happy no makatulog pa bang komisyon. And of course sa mga consumers ng More Power, I am very thankful nga may mga times kitang naghatag kita sang simpatiya, not just to the linemen but to everyone nga ubra sa More Power. We do really appreciate those people gid nga try hangop sa sining situation. Of Yes. course, to those people nga until now is still questioning or mga negative, we do still appreciate you because that is also a part of our work nga may mga kritisismo kita, and that is also a way for us to improve. Again, if ever may mga questions, open ako messenger. Yes. Yan, personal messenger ko, open to cater to answer all of the questions. And last shout out kay Sis Del.
Yun. Madam, wag nga salamat, Ma'am Jel, sa imong nga time, no, and syempre for visiting us here, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo Studio, no. Thank you so much sa pagpahulam sa imong nga time, no, nga sako, gid ikaw, but you said yes sa sini nga guesting. And for those, no, nga mga kababaihan, isa mga abyan, no, sa mga luyag ko man, no, nga i-highlight once again, no, sa ginhambal ni Ma'am Jel, no, kabay pang wala na kita sang what ifs and buts sa life nato, no. So if you have that opportunity, no, grab it mga abyan, no, kag hambal ni Ma'am Jel, surround yourself sa mga people nga ma-inspire, no, not someone or not people nga madim sang imo nga life or sang imo nga life. So once again, Ma'am Jel, thank you so much. Kag syempre, thank you man sa mga nagpamati sa mga hapon diri sa aton nga pagpanglagad sa programa Babay Ka. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Once again, no, thank you so much, Ma'am Jel. Kag syempre, no, sa taga More Power, kag sa mga konsumidor, no, sa nga More Power, open kid ang line ni Ma'am Jel to answer, no, sang inyo nga mga palamangkutan. Mga biyan, ako na lang gid si Marian Grace Arenyata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo